もう日本ではですね、このレーナ・マリアの、ドラマはいっぱいよくやってるんですね、しょっちゅう。So in Japan, yung mga drama, maraming mga drama ginawa para kay Nina Maria. もう彼女はね、片足だけでね、車も運転します。Nagdadrive din siya, so driving using one leg. ね、化粧も全部ね、アイメイクもね、リップも全部やります。Nag-makeup siya, lahat, eyeliner, naglalagay using yung... 一人暮らしして、一人でね、クッキングも全部します。So for her living every day, siya mag-isa nagluluto. お父さんお母さんが本当に普通のことをして育てた。So for the mother and father kasi isip nila na palalaking siya as a normal. だから彼女はですね、今回のコンサートでも、ね、うちの妻から聞いたんですけどね、私の人生は感謝でいっぱいですと最初に言ったと。That's why nung sabi nga ni Romy, itong Bislan na crusade daw na to, sabi niya, sa buhay niya, marami siyang dapat pasalamatan sa Diyos. 何か足りないって感じたことがない。 Kasi para sa kanya, hindi niya naramdaman yung kakulangan o kawalan sa kanyang buhay. 私は全てを持ってて満ち足りてる、そう言って歌い始めた。 So for her, bago siya kumanta, sinabi niya na lahat nasa kanya na at walang pagkukulang. この笑顔を見てるとね、本当にそのように感じて生きてるんだなと思います。 Kaya kung titignan mo yung kanyang ngiti habang binabahagi, tunay nga na ito'y ang kanyang kinabubuhay sa araw-araw. 実はね、私たちクリスチャンは本当にどのような環境であったりも、どのような境遇であっても、全てに満ち足りて感謝にあふれて生きることができる。聖書では何度も何度もそのように約束されていますね。 So sa Biblia rin kasi nasusulat tayo bilang Kristiyano, regardless the circumstances, yung mga problema na kinakaharap natin, dapat tayo ay namumuhay din na may kagalakan ang kapunuan sa ating puso. これが本当はクリスチャンの生き方です。 So this is the real life of us of a Christian. だけど皆さんどうでしょう。どんな時でも本当に喜びにね溢れて、もう何一つ足りないことはない、もう感謝でね全て持っている、そのように感じて生きてるでしょうか。 But in actual, kayo po ba o tayo po ba, regardless the circumstances, ano pa mang buhay meron tayo, tayo ba'y namumuhay ng masaya? Namumuhay ba tayo ng puno o sagana sa ating puso? 多くのクリスチャンはね、このような、ね、神様を信じるなら私たちはこのような人生を生きれると信じています。 So many Christians believe that kung sila ay maniniwala sa Panginoon, ganito ang kanilang magiging buhay. 皆さん信じてますよね。もし神様を信じたら私はもう全て、ね、満ち足りて、感謝に満ち足りて、ね、足りないことはない、そのようになれると信じています。 And even us, di ba, familiar na tayo na, nasanay na tayo na kapag ka tayo ay sumampalataya sa Panginoon, tayo mamumuhay ng walang pagkukulang, tayo mamumuhay ng laging meron kasaganaan. だけど実際にそのように生きているクリスチャン少ない。 But in actual po, kakaunti ang Christian na talaga namumuhay ng ganong pamumuhay. 本当なら私たちは、ね、このように生きるべきですね。 Dapat po, ito ang ating フィリピンの4章11 kinabubuhay. 節入ってなかった、一番最初に入ってない。まあじゃあいいやしかしですね、私たちは信仰では神様を信じていて、御言葉も、ね、信じているのに、実際の生活には、ね、信仰の通りに生きる力を持っています。 Tayo bilang Kristiyano, tunay na tayo naniniwala sa Panginoon, naniniwala rin tayo sa Kanyang salita. But in actual nating pamumuhay, hindi nakikita sa atin yung epekto ng ating ginagawa. どうしたら御言葉の通りに、神様の約束の通りに生きることができるんですか。 So how can we live in accordance doon sa ipinapangako ng Panginoon sa ating buhay? 今日は、ね、神様が約束しておられる祝福の人生、それを本当に実際に生きるためにはどうしたらいいか、そのことについてお話ししたい。 So today we're going to study kung ano bang ating gagawin para maranasan natin yung pinangako ng Panginoon, yung blessed life, o sinasabi natin mapagpalang buhay. 先週はですね、イシュマエルの誕生についてお話ししました。 So, イシュマエル。 last week, pinag-usapan po natin yung buhay ni Ismael. アブラハムはですね、神様を信じて、その信仰が義と認められたんですね。 So according to the Bible, diba, Abraham believed and it was counted for him as righteousness. 私たちも同じです。
神様、イエス様を信じた時から神様には義と認められている。 So the same also with us. Dahil the moment na tayo naniwala sa Panginoon, ito'y inako ng Panginoon bilang katwiran para sa atin. 彼は一生懸命神様に従って全然見も知らない外国の地にやってきて神様に従って生きてきました。 So for Abraham and family, halos sila ay sumunod sa Panginoon. Hindi nila alam kung saan sila pupunta, but sila'y namuhay sa pananampalataya. マリさんも同じですね。3年半全然行きたくもない見も、知りもしない、フィリピンにやってきて一生懸命神様を求めてきてきました。 So si Mr. Maino the same also for 3 years na niya ganun din. Ayaw niya rin sa Pilipinas, pero siya pinadala rito. Meron may purpose para sa kanyang buhay. しかしアブラハムはですね、10年間頑張ったんですけど、もう子供ができない、もう与えられない、もう何とかしなきゃ、自分の方法で肉の力でイシマエルを作ったんですね、産んだんですね。 However, for Abraham, alam natin na siya'y sumampalataya for 10 years. Ginawa niya lahat na dapat para magpunta pa ng pananampalataya sa Panginoon. Nagsawa siya dahil wala pa rin siyang anak. So what he did is ginamit niya yung sarili niyang kalakasan, yung natawag na rin flesh desire, para magkaroon sila ng anak. Yun nga kay Ismael. その時アブラハムは80歳。 And during the time, si Abraham po is 85 years old na po siya during that time. 85歳でようやく男の子が生まれたんですよ。皆さんも絶対ハッピーですよね。 So of course, 85 years old ka, at last, nagkaroon ka ng anak. Ano mangyayari sa bilang ama? Di ba magiging happy ka? 彼はね、もうその当時のビル・ゲイツみたいな感じで、ものすごい財産を持ってますから、これでようやくね、自分のね、子供ができて、ね、相続できるね、自分の本当に実の子供が持てた、そう思ったと思います。 So in fact, si Abraham, parang kukumpara natin sa kanyang kayaman, parang si Bill Gates, he's a big guy, pero wala siya kaya nung magkaroon siya ng anak, alam natin kung gaano siguro yung lumaganap, yung balita na siya ay nagkaroon na ng anak. だけど皆さん、神様の御心じゃない人生を選び取ると、クリスチャンは幸せにはなりません。 But, para po sa inyong lahat, pag pinili natin ang buhay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kahit anong gawin natin, hindi po tayo magiging masaya. アブラハムはレーナ・マリアの逆ですね。 So for Abraham, he is an opposite person kumpara dun kay Lina Maria. 健康で、ね、お金もいっぱい持っていて、ね、そして子供も与えられて足りないものは何一つなかった。 For Abraham, he was healthy, wealthy. Lahat ng bagay na kinakailangan ng tao ay nasa kanya. しかし彼はね、満ち足りてなかったと思う。 Pero, I think para sa kanyang buhay, meron pa rin kulang. あらゆるものを持っていたのに満足してなかったと思う。 I think although he has lahat na ng bagay na kinakailangan, but yung satisfaction, wala pa rin sa kanyang これは僕の勝手な想像だと思いますけど、 So this is just my sariling opinion. アブラハムはなんとね、10年間何度も神様に語られたのに、イシュマエルができた後、14年間一度も神様に語られてません。 So, ito siguro marahil for 10 years, ang Panginoon ay lagi nagsasalita sa kanya. But after na ipanganak si Ismael, for 14 years marahil walang salita na narinig siya mula sa Panginoon. 10年も長かったと思いますよ。75歳から85歳までね、まあ5回ぐらいしか語られてないからね、2年に1回ぐらいの計算ですから、それでも、もうダメだっていう時神様が現れてね、海の砂のようになる、空の星のようになると励ましてくれてたんですけど、イシュマエルが与えられた後、14年間一度も語られてないんです。14年間。 For 10 years, alam natin na si Abraham is namuhay siya ng pananampalataya. Hawak yung pangako ng Panginoon. So dumating sa punto na parang i-give up siya. So that time, ang Panginoon ay magsalita sa kanya. For 5 times na siya, di ba? Siguro mo, gaya ng mga buhangin sa dagat ay yung mga anak. But alam natin na after na ipanganak si Ismael, for 14 years, hindi nagparamdam ang Panginoon sa kanya. もし皆さんクリスチャンでね、神様を信じてて14年間祈っても祈っても神様の導きとかね、まあなんか神様の導きとか御心とか全く分からなかったらどうでしょう。 So tayo bilang Kristiyano, sabihin na natin for 14 years, paano yun? Wala man lang tayo narinig na revelation sa Panginoon. Wala man lang tayo nararamdaman sa Panginoon. Ano kaya mangyayari sa ating pananampalataya? ね、アブラハムはイシュマエルっていう名前、ね、神が聞かれたっていう名前を付けましたけれども、ね、その後神は全く14年間答えてくれなかった。 So alam naman natin na bago si Ismael, akala niya na si Ismael na yun, kaya pinangalan Ismael, nakarinig siya
ng salita mula sa Panginoon. But nung ipinanak siya for 14 years, wala na siyang narinig sa Panginoon kahit ano pa man. 僕はきっとね、いろいろ悩んだり後悔したり、自分が御心をやっぱり聞けなかったんじゃないか、失敗したんじゃないか、いやこの子が祝福の子、約束の子だと思ったけどやっぱり違ったんじゃないか、いろいろそういうふうに悩みながら14年間、神様がもしかしたら私から去ったんじゃないか、そのように歩んでたと思います。 So probably for 14 years after nangyari yung bagay na yun, iba't ibang mga bagay na marahil naisip ni Abraham, siguro failure ako, may pagkukulang ako sa Panginoon, mali siguro ang ginawa ko, hindi ko sinunod yung kalooban niya, kaya ngayon siya ay malayo sa akin dahil sa ginawa kong paglabag sa kanyang kalooban. 彼はね、神様を信じてなかったんじゃない。 So iniisip niya siguro na siya ay naniniwala sa Panginoon, pero ang Panginoon ay parang wala sa kanya. 神様が、ね、私に子孫を与えてくれて星の数のようになる、そのことは信じている。 But naniniwala siya na ang pangako ng Panginoon ay magkakaroon siya ng maraming offspring, kagaya ng buhangin sa dagat. しかし神様の約束通りに生きるためには神様に本当に頼らなければならない、そのことを知らなかった。 But you don't know na kinakailangan para makamit niya ang pangako ng Panginoon, dapat maging dependent din siya. Dapat mag-rely siya lagi sa Panginoon. 私たちもアブラハムと同じように神様を信じて生きてますよね。 So for us also, we are on the same, kagaya ni Abraham, that we are living by faith. ね、そして御言葉も、ね、私たち疑ってません。この御言葉は真実だと信じてます。 Then for us, we believe na ang salita ng Diyos ay totoo sa ating buhay. クリスチャンみんなですね、自分はね、御言葉通りに罪を犯したくない、ね、誰かを愛していきたい、人を許せるものになりたい、ね、もうそのように願ってるんですけども、信じてる通りには生きていく力を持ってます。 So for us, naniniwala tayo kung ano sinasabi ng Biblia. Pag sinabi dito na dapat natin patawarin, yung dapat patawarin, mamahalin natin yung dapat mamahalin. But ang tanong is, kung ano sinasabi ng Biblia, hindi ito natin nakikita sa pang-araw-araw natin pag-araw. そうですね、私たち御言葉毎日読んでて、このようになりたい、アーメン、アーメン。だけど現実には御言葉に従う力、御言葉に書いてあるように生きる力を持ってない。 For us, binabasa natin yung Biblia, naniniwala tayo sa sinusulat. Kaya nga, naisip natin na mangyayari sana sa atin to. But in actual, hindi po natin nakikita o hindi ito nangyayari o nagagawa sa ating buhay dahil wala po tayong kalakasan. だから私たちは神様を信じる、これはすごく大事ですけど、信じた後に本当に御言葉通りに生きるためには力が必要です。 Yung ating pananampalataya sa ating Panginoon is very important bilang Kristiyano. But after noon, sa pananampalataya niyon, na dapat maranasan natin yung ipinangako sa ating buhay, kinakailangan natin ang kalakasan. 力があれば私たちは人を癒し、奇跡を行うことができます。 Yung kalakasan yun is a strength na makakapagpagaling ng ating kapwa, makakatulong sa ating kapwa Kristiyano. 力があるから私たちは敵を許し、いや敵さえも愛せるようになる。 So we have strength, that's why we are able to forgive yung ating mga kaaway o yung pinakaaway. だけど私たち人間にはどれだけ努力してもこの力を持つことはできません。 But for us, as a human being, kahit anong gawin natin, yung strength na sinasabi ko ay hindi natin makakamtan sa sarili lang natin. 私たちは上からの力をもらわないと、クリスチャン通りに、この聖書に書いている、約束されているクリスチャンのように生きることができない。 Not unless we receive the power o yung strength from above, we cannot live yung real Christian na sinasabi dito. 人の働き1章の8節を見ましょう。 So basahin po natin sa Acts chapter 1. こう書いてます。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。 Sabi ko rin, but you will receive the power of the Holy Spirit comes in you and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth. この聖書の御言葉を時々ね、クリスチャンの人たちはね、勘違いしてる時がある。 So, minsan po, nami-misinterpret ng mga Christian yung verse na to. 私たちは聖霊のバプテスマを受けると、もうスーパーナチュラルの奇跡を行えるような力を持てるんだと思っている人たちがいますけど、それは違います。
many Christians believe that once they receive the Holy Spirit, meron silang power na kaagad-agad, parang superpower, na lahat ng kanilang bagay bilang Kristiyano ay magagawa. これをよく読むならば、ね、私たちが力を持つんじゃなくて、私たちが聖霊を持つんです。聖霊こそ力です。聖霊が私たちの内側に住むので、どんなことでもできる力があるんですね。 Kung babasahin po natin yung talatang ito, hindi po nasulit dito na yung power ang sa atin after na ma-receive natin yung power, tayo maging sumagpat. Dito tingnan natin, once we receive the Holy Spirit, yung Holy Spirit na yun that will dwell in us, yung Spirit na yun ang magbibigay sa atin ng power. ね、皆さん、弱いクリスチャン見たことありますか？ Nakita ba kayo ng mga mahihina o yung mga weak na mga Christian? ね、クリスチャンですか？まさか信じられないって言うとね。 Kasi tinitignan mo siya sa kanyang pamumuo sa mukha pa lang. Kung sabihin mo na Kristiyano pa na itong tao to. ね、だけど神様を信じただけだとみんなそうなんですよ。 Kasi kung titignan mo na naniniwala lang siya sa Panginoon, ganun ang magiging image ng Kristiyano. 弱いクリスチャンっていうのはとにかく証を持ってないってこと。 The weak Christian is yung mga Kristiyano na wala pong testimony na ibinabahagi sa kanilang buhay. 何をしても自分ばっかりで神様を感じない、神様を見ることができる。 Bakit? Kasi kahit anong gawin nila, ang kanilang pinapalabas sa yung sarili lang lagi nila. Wala silang pinapakita na lahat ng kanilang ginawa ay nagpapaluwalhati sa ating Panginoon. O ginawa ng Diyos sa kanilang もっと buhay. 癖の悪いクリスチャンです。 So meron din pong mga masamang habit o yung sabihin natin character ng mga Kristiyano. 神様の名前ばっかり使って神様って言うんですけど、ね、全然自分の生活は証になってない。 So meron din mga Kristiyano na pagbukas ng kanilang mga labi, God lagi. But in their actual o yung pamumuhay nila araw-araw, hindi po naging testimony ang kanilang buhay. だけどそれはね、私たちに罪があるので、それは当然なんです。 So since we have sin or we're sin, it's natural. 神様を証しして生きるには、聖霊様が私たちのところに特別の神の力を持っていないと、私たちが聖霊様を持っていないと、私たちは神様を証しして生きることができないんです。 So not unless the Holy Spirit ay pumasok sa atin, bumaba sa atin, at sa kanyang power, magawa sa ating buhay ang nais niyang gawin, wala po tayong maibabahaging testimony, mapapakitang testimony sa ibang tao. 弱いクリスチャンでも神様を信じてる。 Even those weak Christians, they believe in God. だけど肉の力で頑張るので神様を証しできない。 But they are doing their whole effort using their own strength or their flesh. アブラハムも同じでした。ね、神様を信じてたんだけど、ね、自分の願いを叶えるために、自分の目的を達成するために、肉の力で頑張って、そして、ね、サラを裏切って、ハガルをめとって、子供を作って、ああ、これで成功したと思ったんですけど、肉は祝福をもたらしませんでした。 So same also sa buhay ni Abraham, alam natin na he believed in God, pero ang ginawa niya yung mga bagay na kanyang dinadalangin sa Panginoon using yung sarili niyang kalakasan. Ang ginawa niya, binitray niya si Sarai, kinuha niya si Hagay, kaya nga ipinanganak yung hindi karapat-dapat na bata, na hindi naman yung ayon sa ipinangako ng Diyos sa kanya. しかし、レーナ・マリアのようにですね、本当に私たちが聖書に書いてあるような祝福の人生を送る、そのために必要なのは、私たちが聖霊を受けて、聖霊の力によって神を証しして生きるときに、私たちは本当に聖書の約束通りの人生を生きれるようになる。 But for Lina Maria, alam natin, ang kanyang buhay, ito inusulat sa Bible, na lahat ng kinakailangan ng isang mananampalataya ay nasa kanya. Regardless po kung ano ang buhay na kanyang pinapaligiran o kanyang buhay na kinalalagyan sa kasalukuyan. He received that because of the power of the Holy Spirit, because of the Holy Spirit na nasa kanya. 今日は創世記の17章からお話ししたいんですけど、この17章はですね、14年間神様が全くね、アブラムに臨在を表してくれなかったんですけど、14年ぶり、99歳になって神様が突然現れた時に、あなたを祝福する、来年あなたにイサクを授けると言った場所ですね。 So, ang mabasahin natin sa Genesis chapter 7, kung saan ang story na ito, Abraham, for 14 years, wala na siyang narinig kahit anong paman sa Panginoon. Magmula nung ipinangako ng Panginoon sa kanya na ang kanyang mga anak ay maging kagaya ng
buhangin sa dagat. Then after, nung siya after 14 years, 99 years old na siya, saka ulit nagpakita ang Panginoon at nagsalita ulit sa kanya. アブラムにとって一番の祝福は約束の子イサクだった、ね、そのように彼は考えてたと思います。 So siguro naisip niya nga yung pinangako ng Panginoon ay yung kaisa-isa niyang anak na si Isa. だけど神様はですね、この時不思議なものを、ね、アブラムに与えました。 However, meron na namang binigay o pinapagawa ang Panginoon sa kanya. 最高の祝福。 This is, sabihin na natin, pinaka-most or excellent na blessing. 創世記の17章の、5節と15節をお読みしたいと思います。 So basahin po natin sa Genesis chapter 7, number 5 to この祝福の約束を、ね、99歳の時に与えた時に神様はこのように言いました。あなたの名はもうアブラムと呼んではならない。あなたの名はアブラハムとなる。私があなたを多くの国民の父とするからで。また15節。また神はアブラハムに仰せられた。あなたの妻サライのことだが、その名をサライと呼んではならない。その名はサラとなるから。 So sabi po rito, no longer will you be called Abraham, your name will be Abraham, for I have made you a father of many nations. God also said to Abraham, as for Sarah your wife, you are no longer to call her Sarai, her name will be Sarah. 実はですね、イサクをもらう前にアブラムがこれからの人生、本当に祝福の中を生きるためには力が必要なことを神様は知ってました。 So, alam ng Panginoong Diyos na si Abraham, bago pa ipinanganak si Isaac sa kanyang buhay na, si Abraham, not unless nabigyan siya ng kalakasan o yung power or strength, hindi niya kayang gampanan yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. その印としてですね、実は新しい名前をあげた。 So, kaya nga, nung malaman niya o bago niya baguhin yung bagay na ito, binago rin niya yung pangalan ni Abraham. みんな何のことかなって思ってると思います。 Siguro naisip niyo bakit kailangan pang baguhin yung kanyang ちょっと pangalan. 次のスライド見てもらうと、ね、このアブラムにもサライにも、ね、一文字、は、ね、という字を挙げてるんですね。 So, titignan natin dito ang nawawala is yung ha sa Abraham at even kay Sarai, yung ha, yung ha na yun. ヘブル語ではヘイという字。 In Hebrews, ang basa po dito is hey. これ日本語だったらね、分かりづらいんですね。サライがイが抜けてサラになっちゃったみたいな感じなんですけど、英語だと分かりやすいですね。H がついて、ね、アブラハムにもサラにもこのは、ヘイという一文字が与えられた。 So, kung sa English, madali po natin maintindihan kasi mababasa natin yung Sarah, yung H, tinanggal lang agad. Yung Abraham, dati dinagdag yun eh. Wala dati yung Abraham, ngayon dinagdagan siya. このね、はという文字が与えられて、名前の意味が変わりました。 Yung alphabet na ha ay iba rin po ang maging kahulugan ng kanilang pangalan kung ito idadagdag sa kanila. アブラムという意味は高貴な父、ね、そういう意味だったんですけど、はが入って多くの国民の父になりました。 Yung Abraham without H, ang ibig sabihin is exalted father. But yung Abraham na merong H, father of many ang ibig niya sabihin. でサライはやはりはという文字が入って、ね、王女という意味になりました。 So, yung Sarai, nung tinanggal ang I, naging H, ang ibig sabihin is princess. まあ、なぜね、サライっていう意味を書いてないかというと、実はですね、このサライもサラも大して意味変わらないからなんですね。 So, kung titignan natin, parang walang meaning yung Sarai para sa Sarah. Pero halos kung ating titignan, halos isa lang po yung kahulugan ng Sarai at saka Sarah. してですね、日本語ではね、多くの国民の父、ね、これちょっと付け加えた訳なんですけど、本当の意味は、ね、英語で Father of Many、ね、多くの父っていう意味になったんですね。アブラハムに歯が入って。 Kung titignan kasi in Japanese yung Oko no Kukumi no Chichi, ibig sabihin is father of many nations ang nakalagay. But in English translation, ang meaning na po is father of many. Wala na po yung nation. 皆さん、高貴な父と多くの父とどっちの方がプロモートしませんか？ So para sa inyo, alin ba yung father of many nations or father of many? なんかちょっと格差権みたいな、なんか高貴な父だったね、多くの父になっちゃったような感じします。 Kasi yung titignan parang kakaiba father of many nations sa yung father of many, merong pagkakaiba na konti. で、サライとね、サラもこれは実はね、高貴な、ね、高貴な女性、もしくは王女、これどっちとも同じような意味なんです。 So, ganun din po sa Sarai. Para sabihin natin precious lady or sabihin natin princess,
Ganun din po ang kanyang kahulugan. 神様はなぜわざわざ名前を変えたんでしょうか。 So sa palagay nyo, bakit kailangan palitan ng Diyos ang pangalan ng dalawa? 皆さん、聖書ではね、新しい名前がつくときに、それはとても重要な意味があります。 In the Bible, there's an important meaning once na isang tao ay nagpalit ng pangalan. ね、サウロもパウロになって彼は偉大な働きを始めましたよ So ね。 alam natin na si Saulo, nung siya ay naging Paulo, he did the great works or acts nung siya ay nagbago na. ね、シモンもペテロになって彼はね、彼の証明をいただきましたよね。教会のもといあなたは岩のように、ね、な土台となるっていう意味です。 So even si Simon, nung siya ay naging Peter, alam natin kung ano na bago sa kanya na siya ay nagiging isang rock o naging isang bato na magiging foundation. Yun ang ginaging kahulugan at siya ay naging ganun nga sa kanyang buhay. ね、聖書ではここを読むと、ね、あなたは多くの国民の父となるよ。いや、サラも多くの国民の母となるよ。ね、やがて多くの子孫が出るよと解説しています。 So dito kasi is nabago na yung kanyang buhay. Ang pahayag na kay Abraham is he will become the father of many nations. Then also si Sarai, magiging mother of many nations. だけどそれはですね、公認、証明なんです。 But ito yung calling sa, this is the calling for them. だけど、コーリングをもらっても、証明をもらっても、神様からの約束や予言をもらっても、私たちは何にも変わりません。 But, tandaan natin, although meron kang calling kay God, although meron kang may pangako ang Diyos sa iyo, kung walang kalakasan, wala pong mangyayari sa iyong buhay. そうですね、私もね、日本にいたときに、宣教師になる、ね、言われて、フィリピンに来て宣教師になりました。だけど自分自身は何にも変わってないです。力も信仰も何一つ。 Halimbawa sa akin, ganoon din, nung ako'y nasa Japan, nasabi sa akin, ikaw ay maging missionary, ikaw ay pupunta sa Pilipinas, mag-mission ka. So lahat nagawa ko yun. Pero kung titignan ko sa akin sarili, parang walang nabago, walang pagbabago. 先ほどから言ってるように、ね、神様の証明の通りに、約束の通りに、御言葉の通りに生きるためには、私たちは力が必要。 So gaya na sinabi ko sa kanya, sinabi ko kanina, we need to have that power or strength para magampanan natin yung calling, magampanan natin kung ano yung promise na sinabi o ginawa sa atin ng Panginoon. 実はですね、この時、神様はアブラハムとサラに力、聖霊を与えた。 So in fact, during this time, for Abraham and Sarai, God gave them the power of the Holy Spirit. このヘブル語で、ヘイ、ね、ハという、ね、文字はですね、実は、ね、これを表してます。 So the breath, わかりますか？ yung the Hebrew word for this ha o yung hey, ito po yung ha. Parang humihinga ka ng 疲れてるから息が長く続く。ibig sabihin, わかりますか？このね、っていう音、これが歯なんです。 alam natin yung na sound, di ba? Yun yung word na これはですね、息とか風とかの音を表しています。 alam natin kung ano nililibid ng sound na yun, di ba? Yun yung breath, So, yung paghinga o hinga ng buhay. ここから出てくる一番奥底にある霊を表しています。 Alam natin na ito nanggagaling dito sa boto mula sa ating sa loob palabas. ヘブル語でこのね、息とか風とかもしくは神の霊、聖霊ですねのことをルアハと言います。 Yung na sinasabi dito, ang ibig niya sabihin, nagre-represent siya ng breath o di kaya yung wind or yung spirit ng God. アダム、ね、一番最初に作られた人間のアダム、このアダムと他の動物と決定的に何が違ったんでしょう。 So alam natin na nilikha ng Diyos si Adam at saka yung mga bagay-bagay, lalo yung mga animals. So anong pagkakaiba kila Adan at sa mga hayop? 猿が人間になったんじゃない、ね、クリスチャンそれ信じてますけども、なぜか、ね、それは決定的に動物と人間の大きな違いは神の息によって人間が作られた、人間が生きるものになった、それが決定的な違いです。 So alam natin na ang tao hindi nanggaling sa unggoy o hindi nanggaling sa hayop na naging tao tayo. Pero ano ba ang pagkakaiba ng tao sa hayop?
ang pagkakaiba po nito is yung hinga ng buhay. Dahil ang Diyos, binigyan niya siya mismo na galing sa kanya, hinga ng buhay na binigyan niya sa tao. ね、アメーバとかね、猿とかに神の息を入れて人間になったんじゃないんですよ。 Yung mga ameba, yung mga buhay noon, na binigay lang sa hayop, tapos naging tao, hindi po ganun. Hindi po tayo ganun. ね、こんなに猿に似たような人でも神の息によって生きるものがあったんです。 Kahit sabihin na natin na yung tao na yun ay kamukha siya ng unggoy, yung buhay ng taong yun ay galing sa Diyos. Dahil ang Diyos mismo ang huminga ng buhay sa kanya. 猿がどんなに頭が良くても、犬やね、イルカがどんなに頭が良くても、神の息が入ってないんです。 Kahit nasabihin pa natin na yung unggoy o yung mga dolphin, kahit gaano pa sila katalino, hindi po sila may kukumpara sa tao. Bakit? Kasi ang buhay na nasa kanila, hindi kagaya ng buhay na ibinigay ng Diyos. Dahil ang buhay natin hinga, direkta mula sa Diyos. 人間だけが神の息、それは神の霊なの。神の霊を入れられたので、人間は神に似たものとなった。 So ito yung pagkakaiba natin kung bakit tayo ay nilikha na kagaya ng imahe ng Diyos. Dahil ang hinga ng Diyos o yung buhay ay hininga ng Diyos direkta papunta po sa atin. 私の外側と私の霊とどっちが私ですか？本物の私ですか？ Kung ikaw mismo, ano ba yung the real you? Ito ba yung katawan, yung body mo, o yung spirit na nasa sa'yo? どんなに私がね、もう醜くてファニーでね、変な顔だったとしても、内側は違うんです。神の霊が入っているので、私は神に似てるんですね。 Kahit na ano sabihin natin na hindi kaaya-aya yung mukha ko, sabihin natin pangit yung mukha ko, yung panlabas kung ano, hindi ko may kukumpara sa aking panloob. Bakit? Ang panloob ko ay galing sa Diyos at ito ay nilikha in the image of だ God. からアダムは本当に神様に言った神の子供だったんです。 Kaya nga si Adam ay talagang sinasabing anak ng Diyos. 神の霊が彼のうちにあったんです。 Why? Because the Spirit of God is dwelling in him. だけど神を裏切って、ね、神を捨てて、ね、罪を犯したから神の霊が離れていって彼は死ぬものとなった。 But when they committed sin from God, when they deserted God, yun ang nangyari, yung Spirit ni God ay nahiwalay sa kanila. Anong pat sila ngayon ay namuhay bilang pangkaraniwang tao. しかしアブラハムの偉大なことね、このなぜアブラハムがこんなに偉大なのか、それは2000年ぶりに神の霊、さっきの歯がアブラムからアブラハムになるときに神様の霊が入ってきたんですね。 Then the reason why Abraham became a great believer, dahil nga po after ng ilang taon na pinapakita ang Diyos sa kanya, yung power ni God, yung Spirit ni God ay pumasok sa kanya at yung nagbigay sa kanya ng kalakasan para gawin ang mga bagay na kinahanglan ng Panginoon. これこそ信仰によって生きる人たちが受ける結果、賜物です。 So this is, sabihin na natin, the present of God doon sa mga tunay na nananampalataya sa Kanya. 彼は信仰によって神を信じて義と認められたので、賜物として神の霊を受けたんですね。 Abraham believed in God and it was counted as righteousness for him. Then, the present na ibinigay sa kanya ng God ay yung Holy Spirit na naninirahan sa kanya. これは新約聖書で起こるペンテコステ、ね、聖霊のバプテスマを象徴しています。 So, this is the portion na binabasa natin, yung Pentecoste, na kung saan ang banal na Espiritu ay bumaba sa mga tao, sa mga mananampalataya. 神を信じたら私たちは義と認められる。 So, alam natin na once we believe in God, yung count ni God yun sa atin as righteousness. だけど自分の信仰だけでは神の御言葉、神の御心を行うことができません。 However, we cannot perform yung kalooban ng Diyos o yung salita ng Diyos na ibinibigay niya sa atin. しかし神の霊が私たちのうちに宿るときに、ね、上からの力、上からの聖霊が私たちに望むときに、私たちは力を受け、御心を行い、神を証しして生きるものとなる。 But when the Spirit of God, yung breath ni God, once na ito'y pumasok sa atin, that time, yun po mararanasan natin yung power na kung saan yung kalakasan ng Espiritu Santo ang magpapalakas sa atin para sundin yung kalooban at pinapagawa ni God sa ating buhay. 私たち御言葉を信じてますよね。 So we believe in the Word of God, right? だけど御言葉の通りにやはり生きたい。 But of course, we want to live in accordance
tungo the Word of God na ating pinapanampalataya. 罪を犯したくないと思っても罪を犯しちゃいます、ね。 Kahit sabihin na natin, ayaw ko magkasala, but at the end of the day, tayo pa rin nagkakasala. あの人を許さなきゃならない、分かっていても許せない。 Alam natin na kailangan natin patawarin yung taong yun, pero hindi natin nagagawa. 自分のことをバカにしていじめる人を、ね、愛さなきゃ思ってても愛せないです。 Alam natin na yung mga tao na umaapi sa atin, dapat mahalin pa rin natin sa kanila po at makatunan din po natin yung nagagawa. 自分の力では誰もできない。 Hindi natin, kahit sino pa man, hindi niya itong kayang gawin sa sarili niyang lakas lang. しかし、御言葉の通りに私たちは生きるために、私たちの助け主、聖霊が与えられて、私たちは神の御心を行うことができます。なぜなら、私ではなくて、聖霊が力を持って私たちの人生を導く、私たちを導くから。 But for us to live according to the Word of God, we need the helper. Yung helper po na yun is the Holy Spirit na yung binigay ni God para mag-dwell sa atin at magbigay sa atin ng kalakasan for us, may pamuhay natin kung ano man ang ipinangako ng Diyos sa atin. アブラムがアブラハムになったのは、これはクリスチャンの人生を象徴しています。 Yung Abraham is symbolize yung Abraham, nagsisymbolize po yun sa pamumuhay natin bilang Kristiyano. 自分中心、ね、セルフセンターで生きている人は、ね、神様の、ね、中心には生きていけないんですよ。御心を行うことはできない。 Yung mga Kristiyano na namumuhay as a self-centered Christian, hindi po nila kayang ipamuhay yung kalooban ng Panginoon. だけど私たちアブラムのようなものが、ね、真ん中にね、私たちの真ん中、私たちの人生の真ん中、心の真ん中に聖霊が来て、聖霊中心に生きるようになると、私たちは神の力によって神の御心を行っていけるようになる。 But the moment we receive yung o yung Spirit ni God sa ating buhay, that time, saka tayo ngayon, makakalimutan na yung self-centered kind of life, then, mamumuhay po tayo ng kung ano ang kaaya-aya sa paggaya ng kalooban ng ating Panginoon. アブラムもセルフセンター、自己中心でしたけれども、母が真ん中に来て、自分の人生が聖霊中心になったときに、彼は本当に神様の御心を行う人に変えられていった。 Abraham also lived in a centered lifestyle. But the moment na receive niya yung Holy Spirit, nabago po lahat yun. Ano ba ang kanyang pamumuhay ay naayon na sa kalooban. エゼキエル書では聖霊が与えられる理由をこのように言っています。 So ito yung reason kung bakit ibinigay yung Spirit ni God sa Ezekiel. 私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従ってはいません。私の定めを守り行わせ。あなた方は私があなた方の先祖に与えた地に住み、あなた方は私の民となり、私はあなた方の神となる。 Ito yung reason. And I will put my Spirit in you and move you to follow my decrees and be careful to keep my laws. You will live in the land I gave your forefathers. You will be my people and I will be your God. 義人は一人もいないと聖書を言っています。 Sabi dito, there is no righteous one. Yun ang sabi sa Bible. ユダヤ人的に言うその義人っていうのは律法を完全に守る人、613ある、律法の全てを守って一度も失敗しない人、そういう人は一人もいないって言ってるんですね。 So sa for the Hebrews, pag sinabi mong righteous men, kailangan mas-put mo 615 the laws nila. So for those person who makakasunod doon, yun ang maging katwiran, pero wala po nakakasunod doon sa batas na yon. しかし神の霊が来た時に、その律法の全てを守りを行わせる、そのように約束した。 But when the Spirit of God, yung promise na pag dumating ang Holy Spirit, siya mismo ang tutulong para ma-fulfill yung lahat na nasusulat sa kautusan. どういうこと？イエス様の願い、イエス様の御心を全て私たちが行うことができる力を与える。 Why? Bakit? Kasi yung banal na Espiritu na siyang namumuhay sa atin, siyang magbibigay sa atin ng power o yung strength para gampanan natin yung kalooban ng ating Panginoon. その時、私たちは神に与えられた約束の地、神の国に生きるものとなり、私たちは神のものとなり、神は私のものとなる。これが聖書の約束。 So this is the promise of the Bible na once we receive the kalakasan is tayo maging tunay na tao o anak ng Diyos. Then tayo mamumuhay sa lugar kung saan tayo pinangako ng Diyos. Then si God ang ating magiging Ama. しかしですね、神様はこの素晴らしい、最も素晴らしい祝福を与えるときに、
一つの条件をアブラハムにね、伝える。 So however, tingnan natin sa buhay ni Abraham. Before he received yung great blessing from God, meron pong kondisyon na hiningi sa kanya ang Panginoon. その条件とどんな条件でしょう。 So ano ba yung kondisyon 創 na 世記 yun? の17章の1節を。 So ito yung sulat sa 17 ng Genesis. 私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全き者である。 So sabi dito, when Abraham was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty, walk before me and be blameless. このガッドオールマイティ、これ有名なね、私はガッドオールマイティ、エルシャダイ、エルシャダイであるってね、神様が言いました。 So yung sabi dito, I am God Almighty, ang ibig po sabihin nito is El Shaddai. Ako ang pinakadakilang Diyos. このエルシャダイっていう意味は、もう不可能は何もない神なんだっていうことですね。 The meaning of El Shaddai is yung God, walang imposible. Lahat ng bagay ay kaya niyang gawin. Yun po yung kahulugan ng El Shaddai. ね、アブラムにそのエルシャダイである神様が私の前で生きて完璧なもの、全きものってこれパーフェクトっていうことですね。ブレームレスって書いてますけど、他の訳でパーフェクトです。あなたはね、エルシャダイである私の前でパーフェクトなものとして生きなさいっていう。 So ito yung kondisyon na hiningi ng Diyos kay Abraham. Ako, si El Shaddai, lahat ng bagay kaya kong gawin. And ikaw, bilang si Abraham, you should walk before me perfect. Ibig sabihin, blameless, walang bahid kahit ano pa man. Mamumuhay ka sa harapan ko. もうそんなこと言われたらもう誰もはいって言う人いないです。 So marahil, kahit sino, pag sinabihan ka ng Diyos ng ganito, hindi ka siguro agad-agad makakasagot ng yes. もしこれが聖霊を受ける条件だったとしたら誰も聖霊を受けれない。 So siguro, kung ito yung magiging condition ahead, bago mo i-receive yung Holy Spirit, walang gustong tumanggap sa ganitong uri ng condition, right? まあしかしこれはですね、私の前を歩きなさいっていうのは一番最初アブラハムがね証明をいただいた、彼のコーリングをいただいた私が示す地へ行きなさいと、ね、同じ意味です。 So yung meaning nitong walk before me, ito yung bago pa ma-receive ni Abraham yung calling sa kanya, ito yung the same din na pinangako sa kanya na lugar na kanyang pupuntahan, yun po yung lugar na pinangako. walk before me、ね、私の前を歩きなさいっていうとなんだかこうちょっとね私が一生懸命歩いて神様が後ろからついてくるようなイメージがちょっと想像できますけど。 So paano ba siguro ang image titignan natin pag sinabi walk before me is para kang nagmamarch o lumalakad sa harapan ng Panginoon sa pang-araw-araw ng buhay. これはですね、言語の本当のヘブル語の意味はですね、私の前を歩きなさいではなくて、私の顔の前を歩き回りなさいっていう意味です。 So in Hebrew, mas madaling maintindihan yung meaning ng Hebrew word dito. Instead na yung walk before me, ibig sabihin is lumakad ka sa harapan ng aking mukha. Ibig sabihin, umikot ka sa aking harapan habang ikaw lumalakad sa buhay. 前も言いましたね、羊の一番幸せな人生は羊飼いの目の届くところで生きることですね。 So pinag-usapan natin, di ba, sa mga sheep, sa mga tupa, ano yung pinakamasayang buhay sa kanilang buhay? Ito po yung kanilang paglalakad sa harapan ng kanilang mga shepherd, na kung saan ang mga pastol ay laging nagagala kung sila ay nakikita. 羊も羊飼いの顔をいつも見てると幸せ、安心、ね、これが羊のね一番幸せな人生です。 So for the sheep, yung pinakadakilang kasiyahan o pag-highlight sa kanilang buhay, so nakikita nila yung kanilang mga pastol na nasa kanilang karapan. クリスチャンの人生も同じです。 So the same also as a Christian, pamumuhay natin, parang yung mga tupa. いつも神様の顔を仰ぎ見ながらもう歩き回る、生きている、これが私たちクリスチャンの一番の幸せな人生。 Ito yung pinakadakilang masayang buhay natin bilang Kristiyano, na tayo lumalakad sa ating buhay na nakikita natin ang mukha ng ating Panginoon. もしアブラムのように14年間神様の顔が一度も見えなかったとしたら、クリスチャンとしてこれほど辛い生き方は人生はない。 So siguro kagaya ni Abraham, for 14 years hindi niya nakikita ang mukha ng Diyos. Tayo din bilang Kristiyano, siguro ito napakalungkot na bahagi sa ating buhay. ね、創世記の5章の22節にはね、エノクのことが書いてますけども、彼は神と共に歩んだ。ね、walk with God。 So in Genesis chapter 5 verse 20, sabi rito kay Enoch, walk
with God. もう僕その御言葉大好き。ここに書いてますよ。Walk with God。 So this is my favorite. I like this verse. The verse, walk with God. これこそね、アブラハムの、ね、人生のコーリングであり、私たちクリスチャン全員のコーリングが神と共に生きなさい、神と共に歩め。これが私たちクリスチャン、神を信じる者たちのコーリングです。 So kagaya ni Abraham, yung naging calling sa kanya is to walk with God. Same din po sa ating bilang Kristiyano. Tayo ay mamumuhay kasama ng ating Panginoon. これが祝福を受ける条件ですけれども、またこれこそ祝福そのものですよね。 So for us, this is the condition for us para tayo ngayon ay ma-bless, ma-receive natin yung blessed life. But the promise itself to walk with God is the real blessing. 主と共に歩まないと祝福されないけれども、主と共に歩む人生が祝福そのものです。 Kung titignan natin, mahirap sundin kasi ang kondisyon ng Panginoon is lumakad tayo sa kanyang harapan. But kung magagampanan na natin to sa ating paglakad sa ating buhay, kasama pa natin ang ating kapwa-tao, mararanasan na natin yung kapuluan. ここまではね、OK ですか皆さん。 So, naiintindihan ninyo yung ibig kong sabihin. 神様と共に歩みたい、OK ですよね皆さん。 So, siguro, maisip natin, okay, I want to walk with God. だけど、ね、be perfect! これが問題です。 But of course, kaya natin ngayon lumakad kay God o sa harapan ni God. But yung isang condition is be perfect. どうやって So, paano tayo ngayon mamubuhay bilang isang perfecto o blameless? これはですね、全く罪を犯さない、ね、そういう人間になりなさいっていう意味じゃない。 Hindi ito ibig sabihin na ikaw ay maging isang tao, mamuhay ka nang hindi ka nagkakasalo. Hindi po ito ang ibig sabihin. 聖書は、ね、その言葉との関係において考えなければなりません。 So in the Bible kasi kailangan pag binasa mo isang word, mababasa mo yung related, yung connected na word na sinasabi patungkol doon sa word na こ binabasa. のパーフェクトっていう言葉はですね、私と共に歩く、ね、パーフェクト、ね、私と、ね、一緒にパーフェクトに歩みなさいということです。 Ang ibig sabihin ng perfect is walk with me perfectly. Ibig sabihin, lumakad ka kasama ko ng perfect. O yung 神と共に歩むっていうその意味はですね、神との関係です。関係においてあなたはパーフェクトになりなさい。 So to walk with God means yung relationship mo kay God. So ibig sabihin, yung relationship mo kay God ay dapat naroon habang ikaw ay lumalakad sa iyong buhay. アブラムは神を信じたのに、ね、実は彼は肉の力で、ね、なんとか生きていたので、神様との関係を破壊して壊してしまいました。 So Abraham believed in God, but what he did is yung ginawa niya yung sarili niyang kalakasan para gawin yung mga bagay-bagay sa kanyang pang-araw-araw. Ano pa? Na-destroy yung kanyang relationship with God. そして神様から離れて、ね、違う方向に生きていました。 Then he separated from God, then he lived separately. しかし神様はここで、ね、軌道修正、コレクトしてくれた。 But ang ginawa ni God is kinolect ngayon yung daan na nilalakaran ni Abraham. 私と共に歩み、パーフェクトであれっていうことは、ね、完全に私を信頼して私から離れるなっていうこと。 The meaning of walk with me perfectly is lumakad ka sa akin, nakasama ko lagi araw-araw, and huwag kang aalis sa aking piling. Parang ganun ang ibig niya sabihin. どんなことが起こっても私に信頼して私についてきなさい、私から離れちゃいけない、そういうふうに神様は言ったんですね。 God is saying that regardless the circumstances that you have at present, depend, rely, kasama mo ko lagi. Isama mo ko lagi sa pang-araw-araw. だけど、そう願ってるんですけど、そうはできないんです、ね、そうしたいんだけど、神様に従いたいんだけど、ね、一生懸命頑張っても失敗して罪を犯して、私はね、御心通りにできないんですってアブラムはね、思ったと思います。 So I think Abraham also is saying the same kind of naisip natin na, Lord, ginagawa ko rin. Sinusundan ko rin. Kung ano ang kalooban niyo, pinipilit kong gawin, pero hindi ko nagagawa. だから、ね、神様はアブラム、分かってるよ、ね、あなたがね、それができないことは分かってるよ、ね、だから私の霊をあなたのうちに、このルアーをあなたのうちに与え、もうあなたは二度と離れることがない、
私の霊が共にいるので、もう二度と私から離れることがない。そのように神様は神様の霊をアブラハムに与えてくださった。That's why sinabi ng Panginoon kay Abraham, ganitong gagawin ko. Ibibigay ko sa iyo yung ruwa o yung breath of life ngayon para maramdaman mo yung kalakasan ko. Ano pag hindi ka nalalayo sa aking piling. Ano man ang mangyari sa kaman magpunta, lagi mo kong makasama. Dahil yung Espiritu Santo na ibibigay ko sa iyo, yun ang maggagabay sa iyo, magbibigay sa iyo ng kalakasan para sundin yung lahat ng kalooban ko. アブラハムは聖霊を受けたから偉大な人になったんじゃないの。 So, alam natin na Abraham received the power of God. Kaya siya naging isang great believer. 偉大な人になったんじゃない。彼は聖霊を受けて偉大な人になったわけではない。Mali. Ganito. So, na-receive niya yung Spirit ni God, pero hindi kagad-agad siya naging dakila dahil lang sa na-receive niya yung Spirit ni God. 偉大な神様が彼と共にいたので、彼は偉大な人生になったんです。 Ang Diyos ay sumakanya, ang Diyos ay kasama niya, kaya siya ngayon nagiging dakilang isang mananampalataya. ね、私たちみたいなちっぽけな人間でも、ね、神様が共にいるなら偉大な人生を送ることができる。 Kahit tayo, sabihin na natin tayo pinakamaliit na uri ng tao pa, kung ang Panginoon ay kasama natin, tayo magiging dakila sa lahat ng mga bagay. 聖書に書かれている最も祝福された人生を送ることができます。 Ito yung sinasabi sa Biblia na marireceive natin yung dakilang pamumuhay. パウロやレーナ・マリアのようにどんな環境、境遇にあっても満ち足りる心、感謝する心、満足する心を持つ。私には不可能だったけれども偉大な神様がいるならばそういうふうになれます。 So since we have the gift God, kagaya ni Paulo, kagaya ni Ina Maria, ang ating buhay, regardless sa circumstances na ating kakarapin, nandun sa ating yung satisfaction. Nandun lagi sa ating yung kagalakan dahil ang dakilang Diyos ang siya nagbibigay sa atin. 私たちは今ね、恵みの時代、新約聖書の新約の時代に生きています。 So now we are living in the grace, sabihin na natin grace generation. Ito yung sinasabi sa New Testament. イエス・キリストを信じて誰でも父に願うならどんな人でも聖霊をいただく、そのように聖書で言っています。 Dahil nasusulat sa Bible na sino man ang sumampalataya sa Panginoong Jesus, sino man ang maghangad na ibigay sa kanyang Espiritu Santo, ito'y kanyang makakatan. いや、私には無理です。 So, そうじゃないんです。 sabihin mo siguro, imposible ko sa inyo. No, hindi po ganun. もらう器が問題なんではなくて、中に何が入るかが問題なんです。 Hindi po yun ibig sabihin is yung vessel na nasa iyo na paglalagyan. Ang katanungan nito, kung ikaw ba'y handa para tanggapin yung ilalagay doon sa lalagyan na yon. どんなに立派な金の器でゴールドの器だったとしても中に自分もうゴミみたいのばっかり入ってたらそれは価値がないんです。 Dahil kahit sabihin mo pang gold ang vessel na yon, kung ang loob ay self-centered na pamumuhay, yun parang isang basura na lahat ng bagay na naroon sa loob ng vessel na yon is wala pong kapuluhan. しかし私たちのような土の器でも中に偉大な神様が入っているなら私たちには価値があります。 But even as sabihin na natin tayo maliit o maraming bagay, if the great God dwells inside that vessel sa atin, tayo din po ipapigilita. そしてこの聖霊様が天にあるようにこの地にあっても私たちに御心を行わせ、神様の願いを行わせ、イエス様の夢、イエス様のビジョンを行わせてくれます。 So tayo din, kagaya ng kalooban sa langit, ganun din po yung ating magiging reflection kalooban na gagampanan natin dito sa lupa. Kung anong inangad ng Panginoon, kung anong vision ng ating Panginoong Jesucristo, yun ang ating susundin at gagampanan natin sa ating pang-araw-araw na buhay. 聖霊が与えられるのは私たちの願いが全部叶うために与えられるんではなくて、イエス様の願いが全部叶えられるため、私を通してイエス様の願いが全て行われるために聖霊が与えられる。 So the reason why the Holy Spirit is given to us is not para mapuntil yung ating mga hangarin sa buhay. Dapat binigay sa atin ang Espiritu Santo to fulfill kung anong kalooban ng ating Panginoon Diyos, kung anong kalooban ng ating Panginoon Jesucristo. 最後にこの箇所をルカの 4章を見たいと思います。 Then finally, なぜ
聖霊が与えられるのか。それは、ね、イエス様の御心を行うためです。 So bakit ibibigay ang banal na Espiritu? Ang reason is for us to fulfill the will of God. 聖霊が与えられるのはなぜですか、ね、私の上に主の御霊がおられる。主が貧しい人々に福音を伝えられるようにと私に油を注がれたんだから。主は私を使わされた。囚われ人には赦免を、盲人には目の開かれることを告げるため、虐げられている人々を自由にし、主の恵みの年を告げ知らせるため。Sabi dito, the Spirit of the Lord is on me because He has anointed me to preach good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to release the oppressed, to proclaim the year of the Lord's favor. この油を注ぐというのは聖霊のバプテスマのことです。 Yung sinasabing anointed dito is, ito po yung baptism of the Holy Spirit. なぜ聖霊のバプテスマを、ね、神様は与えたいんですか。 Bakit gusto ibigay ng Panginoon yung baptisma ng Holy Spirit? それは囚われている人たちを自由にして、罪から解放して、人々を救い、永遠の命を与え、そして神様の恵みを与えるためです。 Ito, ang reason po ito is to free yung mga prisoner, yung mga na-oppressed mapalaya, lahat ng mga nahihirapan ay magkaroon ng kalinawaan. Kaya gusto niya na ibigay sa atin ang Spirit for us to be free. そのような人生を皆さん送りたいでしょう。 So, gusto niyo ba magkaroon ng ganitong uri? 私を通して多くの人たちが変えられ、救われ、天国に入っていき、そして彼らがキリストを愛し、キリストの弟子になっていく、そのような人生を歩みたいでしょう。 Gusto niyo bang lumakad na kayo maging vessel ng Panginoon para ma-reach out yung mga tao na hindi pa nakilala sa Diyos? Na kayo ang mga dahil yung mga tao na yun papasok sa langit, na ikaw mismo ang gagamitin ng Panginoon para yung mga nakapaligid sa iyo ay maligtas at makilala sa Panginoon. 聖霊を受けるなら、イエス様の願いがあなたを通して行われていく。 Because if you receive the Holy Spirit, yung will ng ating Panginoong Jesucristo ay matutupad sa pamamagitan natin dahil tayo po ang gagawin ko. イエス様の夢、イエス様のビジョン、聖霊を通して私たちが行っていくことです。 So the dreams of our Lord Jesus, the vision of our Lord Jesus will be done through us, through the Holy Spirit. 神様に大きく口を開いて、神様の息、これを私たちの中に入れてもらいましょう。 So, gagawin na siguro ang Panginoon Diyos ay bubuksan niya ng malaki ang kanyang buhangin at i-breath niya sa atin yung ng buhay sa ating mga buhay. なぜならクリスチャンは自分の力で生きているのではなくて、一瞬一瞬与えられる神の息吹によって私たちは生きている。 Why? Because for the Christian, we are not living alone by our own life. Tayo namumuhay sa kalakasan, sa kapangyarihan ng ating Panginoong Diyos na siyang ibinibigay sa atin. じゃあお祈りしましょう。どうぞ。 Tayo po'y tumayo, tayo po'y manalangin. どうぞお立ちください。ピースのじゃあ皆さん、大きく手を開いて、両手を開いて、深呼吸したいと思います。日本ではラジオ体操っていうのがありまして、 Iunat po natin ang ating mga kamay para sa ating 仕事をする前にまず本当に So, in 体 Japan, をリラッ parang クスし yung て、 radyo tayo, so yung exercise na sinasabi nila. 朝一番最初に para 新 ma-stretch. 鮮な空気を吸ってから仕事に入ります。 So, ginagawa ng mga Japanese is for the morning, bago pa sila mag-start ng trabaho, lalangkapin nila yung hangin. 私たちも yung 毎 breath. 朝起きたらね、両手を上げて、大きい口を開けて、まず精霊を So, ang gagawin いっ natin ぱい sa 吸い ating 込んで、 buhay, ganun din. 毎日を生きたいと思います。 Pagising na sa umaga, buksan natin, iunat natin ating mga kamay at langkapin natin yung Ako Espiritu ng bisa na. Panginoon at ipapasok natin sa ating buhay. ね、神様の霊をいっぱい吸い込みましょう。そして本当に私たちの霊に、私たちの心に神様をいっぱい吸い込みましょう。 Langkapin natin yung buhay, langkapin natin yung Espiritu ng Panginoon. 私たちが願うなら、願った通りに神様が与えてくださいます。 Gaya nga sabi sa Biblia na kapag tayo humangad sa Panginoon, ibibigay ito sa atin. Kaya hangarin na natin yung malaki. ね、30% 願った人は 30% 満たされます。Dahil, アーメンですか？ dahil yung humangad ng 30% lang ibibigay sa iyo. ね、60% 願った人は 60% 満たされます。 Ang dumadalangin ng 60%, masasatisfy ka dun sa 60% na ね、だけ hinihingi. ど私は 100% 満たされたいですから。 But
We want to be filled 100%. ね、神様 100% を願いましょう。 That's why we will pray for God 100% na tayo masama sa 主よ、本当に私は今、両手を上げ、本当に大きく口を上げ、心 Lord, を開 ngayon き、 kami nakatayo sa inyong harapan, bukas po ang aming kamay. 今、聖霊を求めています。 Lord, hinahangad namin and Lord, we pray for your Holy Spirit right now. 30倍、60倍ではなく、100倍聖霊を与えてください。 Lord, hindi lang po 60 times or 70 times, but Lord, 100%, 100 times ibigay mo po sa amin. 今まで神様を信じてきたのに、ね、うまくいきませんでした。 Lord, so far we believe in you, but Lord, hindi rin maganda. Natakbo ng aming buhay. なぜなら、 Why? 聖霊が中心じゃなくて、自分中心に生きてたからです。 Because we were not able to live according to the Spirit, but we live self-centered life. だけど、もうここの椅子から自分は退いて、心の椅子から自分を退いて、聖霊様、私の心の真ん中に座ってください。 But Lord, ngayon, alisin namin sa aming puso yung aming pagiging makasarili. And ikaw, Holy Spirit, ikaw, Lord, ang siyang pumasok sa aming puso at umupo sa trono ng aming puso. そしてあなたのしたいこと、あなたの願っていること、何でもやってください。 And Lord, please do according to your will. Lord, do what you want for us. 私の体を用い、私の人生を用いて、あなたのやりたいこと、何でもやってください。 Then, Lord, use our life. Use our body, Lord God, and according to your will. Kahit anong gusto mong gawin, Lord, gawin mo sa amin. 私はアブラムからアブラハムへ、サライからサラに変わりたいです。 Tulungan niyo po kami, Lord, na kami mabago from Abraham to Abraham and from Sarai to Sarai. 聖霊中心の人生を歩みたいです。 Gusto po namin, Lord, mamuhay na puno ng Espiritu Santo. 心が自分のことでいっぱいでしたけれども、今度は神様のことでいっぱいになりたいです。 Gusto namin ng Diyos na ngayon, kami ay mapuno, ang aming puso ay puno ng hangarin patungkol sa inyo, hindi sa mga pagbabago. 神の霊、あなたのルアハを私たちに注いでください。 Lord, dalangin namin na nawa ang inyong o inyong breath ay nawa yung ibuhos po sa amin. 私たちが何でも求めるなら、父はそれを、聖霊をあなた方に与えないことは決してないと聖書に書いている。 Nasusulat po sa Bible na anuman ang aming hingi, lahat ng aming hiling sa inyo ay hindi nyo pagkakait, bagkos inyong ibibigay sa amin. 毎朝毎晩あなたに求めます。 100% 聖霊で満たしてください。 Lord, we search for you, Lord, that every day. At dalangin namin na sa pang-araw-araw, fill us, Lord, with your Holy Spirit. 感謝し、イエス・キリストの皆によって信じて、アーメンと言ってお祈りいたします。 Lord, we thank you, Lord God, and we believe in you. And now, right now, Lord, we justify our prayer in the word Amen. We say Amen, Lord God, and we sumasang-ayon sa kalooban mo. アメン。 Amen. じゃあ、一緒に To God be the glory を歌いましょう。When
has saved me with His power. He has raised me to God be the glory for the things He has done. To God be the glory for the things He has done. Hallelujah. 主よ、心からおめでとうございます。アーメン。To God be the glory. To God be the glory. 主に栄光がありますように。アーメン。アーメン。ハレルヤ。ハレルヤ。聖なる主よ、あなたをおめでとうございます。アーメン。アーメン。どうぞお座りください。皆さん、本当にブワッハ、ね、神様と霊を毎朝毎晩いただきましょう。 So let us partake the Spirit of God, yung kanyang hinga sa pang-araw-araw natin